Please, huwag niyo pong kakalimutan ng isang Nora Honor. Paano ba? Siguro ang bata pa lang ako pinalaki na ako ni Mama na ikaw na bahala sa mga kapatid mo, nagaan mo. Pag may mga bisitang dadalay mo, ito papaharap niya. Pag may mga hindi siya nakakausap, ako ang papupuntahin niya. Ako ang pinagkatiwalaan ni Mama na nag-alaga sa mga kapatid ko. Nung umalis siya papuntang Amerika years ago, mag-show lang siya eh. But it took her 8 years, 10 years to come back. Naiwan sa akin si Kiko, si Ian, si Matet, si Ken. Aside from that, I have 4 other kids. Di ko alam ang gagawin. Di ko alam. But I guess, yung pagmamahal na itinulog niya sa akin, yun na lang din ang itinulog ko sa mga kapatid ko kung paano respeto, kung paano magmahal, kung paano ang lahat. Kasi siya din naman ang nagturo sa akin yun. So kung ano yung tinuro niya sa akin, kahit wala siya, yun na rin ang ginahagi ko. Our relationship as a family is not perfect. Hindi po kami perfectong pamilya. Our mom is a superstar for all of you. But for us, nanay namin siya. Mommy. Iba po ang relasyon niya sa inyo lahat. Iba ang relasyon niya sa aming mga anak. Buong buhay po niya, gaya ng sabi ko, she dedicated to her craft. So minsan, kahit nung bata ako, pag nagkakasakit ako, sisilip yan sa kwarto, lalagyan ako ng medyas sa mga 3, pupunuin niya, lalagyan ng alcohol. Sabi niya na ako, tatrabaho na ako, hababalik ako kaagad. Hanggang siyempre, nakasanayan mo na. Hindi ba? Pero kahit na siyempre, nakafocus siya sa trabaho dahil she's the breadwinner of the family. Buong pamilya niya, tulungan niya. Piintindihan namin yun. Dahil wala namang oras na hindi siya nagpapaliwanag sa amin. Lahat pinapaliwanag niya. Iuupo niya kami at sasabihin niya sa amin kung bakit. Yung roller coaster ng buhay ng mami ko, pagtingin po kami noon. Kami din mga magkakapatid. Nung una po, hindi ko, naguguluhan ako, nahihirapan ako. Pero hanggang sa nagkaedad na ako, nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung saan siya nagagaling.
At nagpapasalamat ako sa lahat ng naituro niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na ipinagdam niya sa akin, sa aming magkakapatid. Sabi ko nga, ako, si Madet, si Ken, at si Iko, pwede naman sa ibang pamilya kami magpunta eh. Pero bakit kami napunta kay Nora Honor? So that question is bigger than us, you know, because that's God's intervention already. I don't know. Whatever God's plans are, I accept. And I thank Him. Because dahil sa mga plano niya, siya ang naging nanay ko. Yung huling usapan po namin ni Mami was a couple of months ago. Mami, hindi magsikreto niyan eh. Ayaw niya talaga ipaalam sa amin kakapatid. Kung hindi pa kami mangukulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, I want to know my mom's condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know as her children. So her doctor, pinaalam niya sa mami ko. Yung alaman ng mami ko, na pinukulit ko yung doktor niya, nag-text na sa akin. And I want to read that text to all of you. Pinakamamahal kong Lord. Kausap ko ang doktora ko, si Dr. Lua. Magkausap lang tayo dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Dr. Lua na sabihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang nagkaroon ako ng puwag sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala. Pero huwag, kaya ako. Wala kayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay at masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti niyong mga anak sa mata ng tao at sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayong lahat na magkakapatid. Mag-iingat kayo lagi. Lalo na mga anak ko, huwag mong pababayaan. Yan ang kayamanan mo. Ang mga anak mo. Ang pamilya mo. Ito po ang huling usapan namin ng mami ko. Kaya, matagal din po, matagal nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinawag sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya eh. Ayaw niya. May nag-aalala sa kanya. Ayaw niya. The day she passed, I received a call from Tita Imelda. Sabi niya, anak,
May kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay ka, mag-okay ka. Okay. Kung anong kailangan gawin, gawin. Please. Okay. Tumawag ko kay Ian. Ian, si mami nasa ospital. Oh, ate, alam ko na. Papunta na rin ako. I received another text. Lord, from Tita Imelda. Come now. Come now. I was rushing down. Ian called. Ate, nag-flatline na si mami. He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. Pero nasabi na rin sa amin ng doktor kung ano yung consequences ng flatline na yun because she flatlined for 30 minutes. When they were putting her already, nakita ko siya nung sa harap namin. I was still talking to Tita Imelda and Ian. Lumapit yung nurse. Ma'am, I just want you to know nag-flatline ulit ng mami niyo. She tried her best to fight. Sa reason na lumaban tong nanay ko, kung kaya niyang tanggahin lahat, gagawin niya eh. She tried again to fight. She did. But we already knew she was gone. I whispered in her ears, I said, Mom, it's okay. Okay lang kami. Ako nagpahala sa mga kapatid ko. Okay na. Huwag mo na kaming alalahanin. Okay kami. Mom, let go. Because she fought twice that day. Aside from that, 2 years ago, she was also in the ICU and she flatlined 2 years ago also. So, I told her it's okay, Mom. Okay. I'm sharing this with all of you because I want all of you to know the truth. From me, my brothers, and my sister, ayoko na munang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Sa akin ko, sa lahat ng nanay ko. This is what happened. Masakit para sa aming magkakapatid. Pero kagaya ko po, sa mga konting panahon na nasusulo po ang nanay ko, sobrang laki na po ng pasasalamat ko. At sa mga konting panahon na yun, lahat ng pwedeng sabihin namin sa isa't isa, masasabi po namin. She has shared her life with the public, with all of you. And I know that Mom, wherever she is now, hanggang ngayon nagpapasalamat yun sa inyong lahat. Kaya,
on behalf of my family, my brothers Ian, my sister Badette, Kiko, and Kim, maraming salamat sa pagdamay po sa amin. Thank you for the love that you have for our mom. Salamat po na ibinabalik niyo yung pagmamahal na yun sa kanyang ngayong araw na to. Please, huwag niyo pong kakalimutan ng isang Nora Honor. I'd like to call my brothers and my sister to please. May mga tao lang po ako na gustong pasalamatan before we show you the ADP.